Sa umaga pong ito, nais ko pong mag-share sa inyo ng a very short message. At ang title po nito is a Threefold Perils to the Sowed Seed. Ano ba yung mga danger at kalaban po ng salita ng Panginoon na nahahasik sa ating mga buhay? Meron po akong nakitang tatlong dangers na dapat nating pag-ingatan sa ating mga buhay. In Mark chapter 4 verse 13 to 20, ito po ay kailan lang ay binasa po natin sa ating daily Bible readings and devotion. At habang ako po ay nagbabasa din at nagde-devotion, I just took the message and I would just like to share with you what I had last couple of days ago. In Mark chapter 4, verse 13 to 20, in New Living Translation says, "Then Jesus said to them, 'If you can't understand the meaning of this parable, how will you understand all the other parables?' The farmer plants seed by taking God's word to others. The seed that fell on the footpath represents those who hear the message only to have Satan come at once and take it away." Verse 16. The seed on the rocky soil represent those who hear the message and immediately receive it with joy. But since they don't have deep roots, they don't last long. They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God's word. Verse 18. The seed that fell among the thorns represent others who hear God's word. But all too quickly, the message is crowded out by the worries of this life, the lure of wealth, yung patibong po ng kayamanan, and the desire for other things, so no fruit is produced. At alam naman po natin yung verse 20, dadagdag ko na rin, bagamat supposed to be hindi siya kasama. And the seed that fell on the good soil represent those who hear and accept God's word and produce a harvest of 30, 60, or even 100 times as much as had been planted. Ito po ay yung pong parable of the sower or parable of the farmer. Among all other parables, this is the key to understanding all parables. And by the way, parables are earthly stories with a heavenly meaning. Kwentong panlupa, pero may makalangit na kahulugan. May tatlo pong uri ng nakikinig na hindi na-enjoy ang benepisyo ng salita ng Panginoon. Yung una po yung nahasik sa isang uri ng tinatawag po nating tabi ng kalsada. Yung pangalawa po ay yung pong mabato. At yung pangatlo ay yung meron pong tinik. May mga thorns along the way. Ang tinik po ay mahalaga po yan dahil minsan nang ginamit yan sa scriptures in the Old Testament. Ang sabi ng Bible sa Old Testament, especially sa Deuteronomy at saka sa Joshua, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga anak, kapag hindi ninyo inalis ang lahat ng inyong kaaway, pag hindi nyo lahat sila nilupig at pinatay, magiging tinik sila sa inyong lalamunan. Magiging pahirap sila. Ang kayamanan po ay hindi dinisenyo ni Lord na maging pahirap sa atin.
Ang kayamanan at ang pagyaman ay nais ng Diyos. Kaya pinagpapala niya tayo ng lakas, ng karunungan. Maging po makikita natin sa Bible that God has given us the power to get wealth in order for Him to confirm His covenant with us. He wanted us to enjoy the full benefits of life. Ang sabi niya, naparito ako para bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Pero bago mangyari yun, dapat meron tayong tamang pag-iisip at dapat hindi tayo malyur at malayo sa anumang ninanasa ng Panginoon sa mga buhay natin. Tatlong bagay po ang gusto kong iwanan. Yung una, pag hindi po tayo nagbantay at hindi natin inihanda ang ating mga buhay, listen, kahit matagal ka ng Kristiyano, kapag pumapasok ko dito na hindi handa ang puso mo, lahat ng nahasik na salita ay hindi magiging beneficial sa buhay mo, na nakawin lamang ng kadiliman. Are you hearing me? Napakahalaga po nito, So never allow the devil to steal the very word in your life. Just like the Bereans, ang gawin po natin kapag may narinig tayo, isulat natin, i-review natin, meditate natin until it becomes part of our life. I-process natin ito. Huwag lang tayong basta nakikinig and then nakapakinig ka, praise God, hallelujah. Paglabas mo, may nagtanong sa iyo, ano ang naipangaral sa ngayon? Nakaka-bless, kapatid. Ano nga nakaka-bless. May nakuha ka ba? Nakaka-bless. Hindi ibig sabihin nakinig ka ay meron kang babauning pauwi. Remember, ang sabi ng Bible na ating nabasa kanina, pagdapo ng binhi, darating na rin ang kadiliman para kunin ito at nakawin sa ating mga buhay. Aanin mo ang pagpunta sa simbahan kung sa isang linggo umuwi ka sa inyo, wala kang baong-baong salita. Kaya isang linggo kang pinagpipiestahan ng kadiliman sa kadahilan ng wala kang magamit na salita. Alam naman natin na ang salita ng Diyos ito po ay sandata. Ito po ay sword of the Spirit. At we can use the Word of God for defense and for offense. And it's very, very important. So never allow the devil to steal the Word in your heart. If you allow the devil to steal the Word in your life, then you will end up defeated and live misery in your life. Tandaan po natin, no Word, no life. No life, no growth. No growth, no fruit. No fruit, how can you enjoy living in this world? Remember that in John 10:10, ang sabi ng Panginoon, the thief cometh only. Nilagyan ko ng word na only. To steal, kill, and destroy. Maliwanag po yun. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 2, verse 11, so that Satan will not outsmart us, for we are familiar with his evil schemes. For you to defeat the enemy, there are few things that you need to learn about the enemy. Number one, know who your enemy is. Secondly, know his strength and strategies and schemes. Kapag alam mo na siya, madali mo siyang magapi. And of course, merong kabilang banda ng side of the coin, you should also know who you are. And who you are in Christ. You should know your power and your authority. Alam mo dapat that when you submit yourself to God, you can resist the devil and the devil will flee. Kaninang umaga yung ating pong devotional, napakaganda, And Jesus called his disciples and he sent them 2 by 2, giving them power and authority to cast out demons. Ang kagandahan po sa buhay natin na nasa Panginoon, tinawag tayo ng Diyos hindi lang para palamuti. Tinawag niya tayo at binigyan ng kapangyarihan so that we can defeat the enemy. We can overcome. Hindi tayo dinisenyo na pagnakawan lang at pagpiyastahan ng demonyo. Kapatid, hindi ka dinisenyo ng Panginoon para talunin. Dinisenyo ka ng Panginoon para magwagi at magtagumpay sa buhay nito. But how can you win if you allow the devil to steal the very word which gives you authority and power? Hindi po pwede. Kaya napakahalaga na maintindihan natin at maging pamilyar tayo sa mga schemes ng kadiliman. Kaya alam natin dapat kung paano natin siyang gapiin at matalo. Madali lang naman
Ang sabi ni James, submit yourself to God, resist the devil, and the devil will flee. So never allow the devil to take away something that belongs to you. It is your right. It is my right as a child of God to receive what belongs to me. Because the Word of God is God's deeds for me. Ito yung kanyang testamento na ako po'y anak niya, ako po ay merong authority, ako po ay tagapagmana, ako ay may tagumpay, ako ay nilinis, ako ay may katuwiran, ako ay pinabanal. Lahat ng yon ay para sa akin, and I will not allow the devil to take it from me. I will not allow him to steal what belongs to me. God's word that falls on the ears of people whose heart is callous by sin, kaya lang nagiging matigas ang puso ng tao kasi po dahil sa kasalanan. Kaya when you come, always be prepared to receive God's word. Sino man ang nangangaral dito, it's the word of God. Amen. Let's receive it. Never allow the devil to steal. Yung iba kasi kapag iba na yung nangaral, parang wala nang ganang makinig. Listen. Ang sabi ng Bible, heaven and earth will pass away, but the word of God will remain forever. Until tittle and dot, it will all be accomplished. Wala ni isa mang pangako ng Panginoon ang mahuhulog sa lupa na babalik sa Kanya na walang kabuluhan. Tandaan po natin yan. Pero paano magkabuluhan sa buhay natin kung ninanakaw lang ng demonyo? Kaya napakahalaga na ang bawat salita at pangangaral nating naririnig, let us not allow it to fall on the ground. But instead, let us receive it by faith. Bring it home, internalize, process, meditate, until it becomes alive in our spirit. On whom it makes no real impression. Kaya hindi nagkakaroon ng matinding conviction sa buhay natin kasi hindi tumatalab dahil matigas ang puso, dahil hindi handa. Like seed on a hard-packed road, it is consumed before it ever has a chance to develop. Such hardened people soon lose interest in Christ's good news and continue in the ways of the world. Ang dahilan kung bakit hindi sila nagtatagal kasi walang salitang nananatili sa kanilang mga puso. Bakit? Matitigas ang mga puso dahil sa paggawa ng kasalanan. Pangalawa, nabasa natin na sa batuhan, ang sabing ganoon ay dumating daw po yung mga problema at saka persecution. Alam po ba ninyo, dahil sa pagiging Kristiyano ninyo, may persecution. So, kasama yun sa inyong panawagan. Pinersecute nila si Jesus, pinersecute nila ang mga propetang nauna sa atin, pinersecute ang mga apostol, hindi ka exempted, kasama ka. So, anong gagawin mo kapag may problema? Anong gagawin mo kapag nape-persecute ka? Ano yung mga puhunan natin para mapagtagumpay ng mga to? Ang sabi po ng ating nabasa kanina, pag dumating daw po yung mga pagsubok, may mga problema, namamatay po yung salita ng Diyos. Bakit? Kasi walang lalim, walang pundasyon, walang ugat. Superficial lang ang lahat. Mabababaw. Kaya lahat ng mabababaw, nawawala. Gusto mo bang hindi ma-enjoy ang eternity because sa kababawan mo? Hindi po. Dapat hindi ganon. Dapat magpakalalim tayo sa salita ng Panginoon. Dapat magkaroon tayo ng desire to be grounded in the very word of God. Alam po niyo, nasulat ko dito sa aking notes, yung pong there are 3 quotient we need to learn and develop. Unang-una, yung matatalino, matataas ang kanilang IQ. Pero dapat hindi lamang matataas ang IQ natin, yung intelligence quotient. Yung pangalawa, dapat meron din tayong patience and perseverance. Meron tayong tamang attitude, character. Hindi lang puro galing sa ating kaisipan, dapat meron tayong character. Ang tawag doon, emotional quotient. Kaya nating dalhin ang ating emotion.
Yung pangatlo, yung AQ. Ito kailan lang nila na-discover na kailangan din pala ng tao ang AQ, yung adversity quotient. Yung abilidad natin para i-overcome anumang mga pagsubok sa buhay. Yung ability natin na maging matatag sa kabila ng mga bagyo at daluyong ng buhay. Sa kabila ng mga persecution, matatag ka pa rin. Minsan, no, isang araw na kasama ko si JP, nagkukwentuhan kami doon sa book na binasa ko at binabasa niya. At it's really a good book. Yung Thorn Among the Lilies by Bunyan. Ito pong aklat na ito ay mga kwento po ng mga martyrs ng underground churches. Kung paano silang pinahihirapan, pinapatay. But the moment na makita mo yung kanilang buhay pinahihirapan, the more silang nagiging matindi sa Panginoon. The more silang naglilingkod, the more silang naikukulong. Yung isa nga naikulong, natuwa pa. Bakit daw? Marami siyang isosolwin sa loob ng kulungan. Pero po nyo yun, they did never count themselves worthy for themselves. They just live simply for Christ. Ang kanila pong makikita mo, kanilang motto, to live is Christ, and to die is gain. Kanya po, tayo po konting problema lang, minsan nakakalimutan na natin na namatay si Kristo para sa atin. Na binigay si Kristo para sa atin. Na binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, na wala kang gagawin kundi manampalataya at maglingkod at magpakasaya sa buhay nito kasama si Kristo hanggang eternidad. Pero dahil sa persecution, nakakaya mo siyang ipagpalit. Our recent experience about COVID must not affect our relationship with God. And our hunger for God's word must deepen. At lalo pa dapat tayong lumalim para sa ganoon na hindi tayo mababaw na madaling mabuya tayo at madaling matomba, madali tayong matangay ng agos. Dapat maging matatag po tayo. Instead, it must be deepened. And our dependence of God must also deepen. Sapagkat ang ating pong dependence sa Panginoon ay always commensurate sa ating lalim ng ating kauhawan sa Panginoon. Dapat uhaw tayong lagi sa kanyang mga salita. Naalala ko yung minsan nagkaroon kami ng cell group ng mga men's. Ang sabi ko sa kanila, isa sa mga inspiring event sa buhay ko na bakit lagi akong nagbabasa ng salita ng Panginoon ay dahil meron akong malalim na paghanga at reverence sa salita ng Panginoon. In the book of Nehemiah chapter 8, meron pong isang karanasan doon yung mga pari. Si Ezra, nung buksan po yung salita ng Panginoon, binuksan pa lang yung Bible, yung scroll. Nung buksan yung scroll, lahat ng tao nagluhuran. They bow to the ground and worship God and they began weeping. Binuksan pa lang. And when they read the Bible, the priest and the Levites began to explain what the law of the Lord is being said in their preaching. Pero yun po nyo na nakakatuwa po yung bubuksan pa lang yung Biblia, bubuksan mo pa lang yung talata, yung mga tao nagsisigawan, naghihiyawan na. What an atmosphere! Very festive. Pagkatapos very solemn. Yung reverence nila sa salita ng Diyos, grabe, basahin nyo man Nehemiah chapter 8. And you can see how the people there are so hungry for God's word. And you will be inspired to. Ito pong pangalawang ito ay, yung pabalitan ko yung number 2, kapatid. Babasahin ko na yung point number 2 niya. Yan. These people suffer anxiety from sin, and when they hear God's offer of mercy, they seem to respond properly. God's truth offers them peace of mind, pardon from sin, and salvation with eternal life. Since they think they are forgiven, their anxiety seems to disappear, and they feel a temporary peace and happiness. However, they have no foundation for permanent joy. Their gladness soon subsides because superficial lang, mababaw, as does their desire to live righteously. Without appreciation for Christ's sacrifice and conviction to resist temptation, trials, and persecution causes them to fall away. All they ever had was mere excited human emotion
an insufficient motivation to sustain a person throughout the long process of conversion and discipleship. Mababaw. Tandaan po natin kapatid, ang pagsunod sa Panginoon, hindi pababawan, hindi patagalan, dapat palaliman. May mga kilala ako, ng iba nag-graduate pa ng kung ano, pero in the end, they fall away. Kaya, wala pong exempted. It's either the devil will steal it from you, or he will send persecution and problems to lure you. Kasama po yun sa skema ng kadiliman para pahirapan ka. Pero kapag ka sold out ka kay Lord, kahit anong pahirap nang gawin sa iyo, isa lang sasabihin mo, for me to live is Christ, and to die is gain. Lastly, sa Romans chapter 8, gusto ko munang basahin as I continue. Chapter 8, verse 31 hanggang 39. What shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, who can be against us? Since He did not spare His own Son, but gave Him up for us all, won't He also give everything else? Kung naibigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ano pang bagay hindi niya kayang ibigay sa iyo? Tuloy ko lang, verse 33. Who dares accuse us, whom God has chosen for His own? No one, for God Himself has given us right standing with Himself. Yung righteousness po ito, right standing. Who then will condemn us? No one. For Christ Jesus died for us and was raised to life for us. And He is sitting in the place of honor at God's right hand, pleading for us or making intercession for us. Can anything, biruin mo, God has given everything. He died for us. He's interceding for us. Tapos, ayaw mo pang magpakalalim? Ipinaglalaban ka niya, ayaw mo pang magpakalalim? Laban siya para sa'yo, ayaw mo pang magpakalalim? Gusto mo, nandun ka lang sa tampisaw. Kapatid, parang dun sa book of Ezekiel, ang pakikipag-ugnayan doon sa Panginoon una, ang karanasan natin ay bukong-bukong lang. Pag natuwa ka na sa bukong-bukong, kapatid, madali kang mahila, pabalik. Pangalawa, pag lumusok ka pa ng konti, dapat daw hanggang tuhod na yung experience mo sa Panginoon, hanggang bewang. And finally, you will be swimming in the glorious presence and provision and blessing of the Lord God Almighty. You can read that in the book of Ezekiel. Sabi ng verse 35, can anything ever separate us from Christ's love? Sino ba pwedeng magpahiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos? Persecution ba? Problema ba? Pag mababaw ka, yes. Pag malalim ka na, no one can separate you from the love of the Father. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Ang sabi niya, does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity? Hindi na ba tayo mahal ng Diyos kapag dumadaan tayo ng mga pinagdadaanan natin? Mahal tayo, syempre. Or are persecuted, or hungry, or destitute, or in danger, or threatened with deaths. Hindi na ba tayo mahal ng Panginoon kapag ka nagkaganon? Verse 36, as the scripture says, for your sake we are killed every day. We are being slaughtered like sheep. No, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Overwhelming victory is for us. Hindi you falling away. Ang dinisenyo ng Panginoon sa atin ay yung magtagumpay, hindi pabalik. Pero pag mababaw ka, bumabalik ka. Natatangay ka ng agos. Wala kang katatagan. Verse 38, and I am convinced that nothing can separate us from God's love, neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow, that even the powers of hell can separate us from God's love. Hallelujah. And verse 39, no power in the sky above and in the earth below, indeed nothing in all creation
will ever be able to separate from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Magpakalalim ka lang. Pagsamasamahin man lahat ng demonyo at impyerno, hindi ka nila mahihiwalay sa Panginoon. Magpakalalim ka lang. Amen. Sabi mo sa katabi, magpakalalim ka na, kapatid. Amen. Bakit? Kasama kasi yung problema, kasama pa sa persecution sa buhay Kristiyano. Pero lahat ng yun, mapagtatagumpayan mo yun kapag ka ikay malalim na sa Panginoon. Amen? Kumbaga sa pag kayo dumating yun, gaganin mo lang. Amen. Parang yung old mule. Pag tinatakpan siya, sineshake-shake niya lang. Tinatakpan siya na kung ano man, shake lang. Amen? Pero hindi na shaken yung kanyang buhay. Bakit? Hallelujah. Established in the Lord. Lastly, worries of life. Yung mga worries of life na yan food, drink, clothing, career, family, wealth, real estate, cars, gadgets. Hindi na masama yan Pero nagiging masama lang kapag nagkakaroon na tayo ng malalim na ginagawa na natin silang Diyos-Diyosan. The desire for wealth magnifies this distraction. Wealth is enticing, but never yields the expected reward. It promises to make us happy, but when gained, does not. Further, in pursuing wealth, we are tempted to be dishonest, cheat, oppress, and take advantage of others. Sabi mo dati, gusto mo magkakotse lang kahit maliit lang. Nung nasubukan mo na yung maliit at na-enjoy mo yung malaki, sana malaki na yung sasakyan ko. Kapatid, alam mo, lahat ng mga temporary things in this world, they do not satisfy. Yung lure niya, pag nagkaroon ka nito, sasaya ka. Di totoo yun. Hanapin mo sa Diyos ang iyong kasiyahan. May maganda Sabi po ng Panginoon, delight yourself in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan, at ang lahat ng mga panaginip mo ay iyong makakamtan. Pero kapag yung hinanap mo yung ligaya sa mga bagay na to, yung about the worries of life, ano yung susuotin mo, ano yung kakainin mo, ano yung career ko, ano yung business ko, ano yung dapat may family akong ganito, ganyan, dapat marami akong bank account, dapat marami akong property, dapat marami akong cars, dapat magaganda yung mga gadgets ko, etc. They just promise us something, but when you gain them, they mean nothing. Why? Nothing can beat God living inside us. Dapat ang source ng ating strength, ang source ng ating joy, ang source ng ating happiness, ang source ng ating contentment is in Christ Jesus. Amen? So lahat ng ito ay atin naman pong may enjoy. Ang sabi ng Bible, even the young lions roar in hunger, but they who put their trust in God shall never lack of any good thing. Alam po ninyo, madaming mga promise sa Bible. My heart may fail, but God is the portion. He's my strength. Sapat na siya sa akin. Kapatid, minsan po na-preach ko na rin dito. With God, I am the majority. With God, I am secure. With God, I am provided for. With God, I can live my life happily throughout all eternity. Sa Diyos ko dapat ilagak ang aking tiwala. Let me just read this, Matthew chapter 6, verse 24 hanggang 25. No one can serve two masters. For you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money. That is why I tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food or drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing? In 1 Timothy chapter 6, verse 17, as I close, teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money, which is so unreliable. Wealth is unreliable. Kailan lang meron akong binasa
na isang tao na sila yung isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. They are from India. They are the richest people in India before that. Namatay yung tatay nila. Dalawa silang magkapatid ang natira. Alam nyo, for a short period of time, yung kanilang multi-billion empire, life story to. Yung mga sila yung pinakamayaman last nung nabubuhay pa yung tatay nila sa buong Pilipinas. Pero kung di sila magiging matalino, yung kanilang billion empire, it can go down to nothing. Yung magkapatid din sinasabi ko sa India, they invested in so many things. Sa mining, dati meron silang manufacturing, may mining sila, tapos nag-invest sila sa construction. Marami silang ininvest. Kaka-invest. Tapos bigla nagkaroon ng pandemic, hindi na namalaya na ubos yung kanilang pera in billions of dollars. Because money, ang sabi ng Bible, is unreliable. Ulitin ko yun na, teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money, which is unreliable. Their trust should be in God, who richly gives us all we need for our enjoyment. Hallelujah. Tingnan mo yan, no? Who richly give us all we need for our enjoyment. Alam nyo no? Kung ano mang meron ka na hindi mo ini-enjoy, may mali. At paano mong i-enjoy yung wala pa? Kaya yung pwede mo lang i-enjoy, yung binigay ni Lord sa iyo. Kaya kapatid, ang susi sa buhay nito, ang binigay sa atin ng Panginoon, bago kayamanan, salita ng Diyos. Kaya pagyamanin mo ang kanyang salita na magpapayaman sa iyo. Magandang umaga. Hallelujah. Father in heaven, we thank you sa umagang ito. Hayaan mo, Panginoong Diyos, simula sa araw ito, magkaroon kami ng malalim na kapagnasaan, pagpapahalaga sa iyong mga salita sa aming mga buhay. Panginoon, aming iwinawaksi ang katigasan. Iwinawaksi namin, Panginoon, ang kababawan. Iwinawaksi namin ang kabaliwan sa mga bagay na wala kami. Sa pangalan ni Jesus. O Diyos, amin pong itinatatwa ang mga bagay nito. Katigasan, kababawan, kabaliwan sa mga bagay na wala kami. Ang tatlong bagay nito, Panginoon, ang siyang nagpapahamak bakit kami nalalayo sa iyo. Kaya, O Diyos, ito'y amin pong nire-resist, inahadlangan sa pangalan ni Jesus. Bagkus, Panginoon, ang aming nasa, manatili kaming basag, durog sa iyong harapan, at nag-uumapaw ang aming pong kagutuman kapag nasaan sa iyong salita. Sapagkat ang iyong salita, Panginoon, nagdudulot sa amin ng lakas, ng inspirasyon, ng dunong upang mamuhay kami ng tama sa iyong banal na harapan. Salamat po ang iyong mga salita na inaipunla sa aming mga puso, nagbibigay ng buhay at kabuhayan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming samudalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Good morning po sa inyo lahat. God bless you and have a wonderful Saturday.